Hello guys, good morning. Today mag-start ta sa inyong pre-final which is mohatag ko og tulo ka activity. Then ang inyong pre-final the same thing gyapon ang topic regarding sa mobile app development which is direct ta sa implementation since short ra jud kayo ato ang time. So few days ago nag-chat ko ninyo nga mohatag ko og tingub na lang activity kay short na lang atong time. So karon mohatag ko og tulo ka activity ninyo. Supposed to be mahuman na siya dapat ah this coming 22. Pero taas ra kaya ng 22. At if kaya nyo mahuman ang kutob sa unom, so mas maayo siya para masabi na ko inyong grades early. So karon ang ato ang topic sa ato ang mga activity is activity 1. Familiar nimo ani sa Swiper. So ato ang topic is unsaon siya pag-implement diri sa mobile app na ang Swiper. Actually the same na siya kaya ato ang UI framework kay gamit sa Vue man gihapon. Then diri sa activity 2, mogamit ta og for loop. So looping na siya if nakagamit mo og PHP or Java, namoy mga nasugatan ana like while loop, for loop, daghan na siya klase, napboy do while if familiar mo na. So there is a Ionic framework, pwede nimo ma-loop ang mga component. Ako lang siya i-discuss further later. Then sa third activity is importante kay na siya nga makabulong money kining sa local storage. Namo gyud mga time nga need mo mag-save og data sa device. For example, sa during authentication, if nag-login si user, need ninyo i-save ang identity ni user dito sa local storage para i-save iyang session nga nakalagin siya. So, di man pwede nga sa database na nimo i-save dapat sa local storage para ma-identify ang currently active nga user. So, mag-start ta sa activity 1. Alita sa swiper. So, mag-create lang ko og bagong screen. Then, create og bagong file. Oops, yun eh. The same ra gyapon no. Tanan nga screen nga basi nakalimot mo. Tanan nga buhaton to nga screen mag-start gid ta ana og template. TS. Katong ganihang nga mga ni-red, normal ra na siya no basta di pa nimo na fully complete ang mga required niya. Kay once magbuhat na kag template, dapat naman na ang script. Then na ang define component. So tan-awon ninyo diri sa mga page, naayo na siya yung mga required nga common. For example na tay ayon page, ayon content, then na siya ayon footer. Pwede ka mag-insert diri og ayon header. So the same siya, ayon page, then butangan na to siya og header. Then butangan pa na to siya og ayon content. Then usa po sa timan-an ninyo, need niyo siya i-import ang mga component ng inyong ginid. So ayon page, then ang ayon header, then ang ayon content, then ang ayon footer. Then diri sa sud sa ayon
Ayon header. So butangan man na siya og title. So atong gamiton is ayon title swiper. So dili pa na siya enough no nga ato siya na-import. Dapat i-declare pa nimo siya as component tray. So ni-green na siya. Once ni-green na siya, meaning ang import niya is successful. Then sa sistemanan nyo dapat no, if mag-create mo buong screen, anyo kalimti nga na siya partner, dapat na siya route declaration. So kapag type na ako lang i-edit. Then if imo siya i-open, swiper. Then na siya warning usa. Ito i-check. So na siya warning diri. Bago lang siya nga warning kaya nag-update ko sa CLI. Ingon siya diri is meta name Apple mobile web app capable is deprecated. So meaning dili na siya usable, expired na iyang support. Then gi-elision siya og please include Meta mobile web app. Okay. So dili na siya gi-specify for Apple lang. Ato siya pangitaon. So dara siya. Ato siya i-remove. Then na siya bag-o. Okay. Nadi ko nakalimtan dili ibutang. Need na siya og ayon toolbar. Kay if imo siya i-direct og butang dinha, ma-disarrange dai siya. Actually, pwede ra siya wala if wala kay mga additional content nga ibutang diha. Pero if need gani kag lain ibutang, for example, magbutang kag button or magbutang ka og icon, need kag toolbar na para ma-arrange siya og tarong. If ato siya i-check, kung sa nawala na katong warning niya. Di ganing ayon toolbar, pwede sa mo siya magamit diri no? If ganahan mo. Pwede po na siya sa ayon footer. So, kabantay mo. So, karon ang ato ang topic is about sa swiper nga implementation. So activity 1 na siya. So, arita sa swiper nga screen, naay documentation sa swiper which is familiar na mo ani. Then ari lang mo sa view, ang gigamit na to nga use UI framework is view siya. Pwede na siya i-confirm di sa package. If imo siya search, dara ang view. So mostly view ang atong gigamit nga support sa iyang UI implementation. So ang bato na to ani, ari ka sa documentation, pangitaan pod ang swiper view. So makita niyo din na nga na po siya option for React. Actually, usa pod sa competitor sa
view is ang React ug ang Angular, pero sa Angular is wala pa sila update. Mas kusog man gud ang React karon ug ang Vue. So alita nata sa Vue na. So actually the same thing ra man iyang implementation sa web. Gamay ra siya og diferensya. Ato na siya i-copy paste. Usa sa bantayan din ninyo once mag-code mo sa Ionic, once gani naka dark blue pa na siya, meaning ana incomplete pa na iyahang implementation. Pero once gani mo medyo light green na siya, so meaning successful na inyong implementation. Then next, i-import na to ang component. Then aside from importing, i-declare pa gyud nato siya as component. Then ang kanya siya, hindi na to i-declare ang swiper. Pero na pa na siya kulang. If imo siya i-check, okay, na-install din siya. So automatically na-install na siya. Appel mo na siya sa command ako nga ipang-install. So na-install na siya, pero once gani wala pa na ninyo na-install, ang method din siya sa installation is nagyapon sa documentation. If ari mo sa yung documentation, the same nagyapon, inyo running i-copy paste sa command. Ano, npm I, then swiper. So yun, ano ra po ang pang-install sa swiper. The same rin siya sa web. So automatically ma-install na siya. Then makabantay mo din na siya error kining sa swiper. Ang kining at swiper is event na siya, event handler. Then mao ni ang function. So hindi na to siya buhatan og function. Ako lang i-discuss ninyo no sa purpose ani. Ang kini adayong swiper mao ni ang usa ka variable. Then ang purpose ani once gani na establish na ang swiper sa imong app, i-call niya ang on swiper. Then na siya event handler variable. Then i-assign niya diri sa swiper. So gi-call man ni siya na siya gidala nga event. Ang ato nga event gi-assign niya sa kining swiper. So ang purpose ana para natin copy sa iyang instance. So ang pasabot ana ng instance, uh, copy niya sa iyang existence. So muna pinaka main para ang purpose pud ana mao need ta og copy sa iyang existence kay once gani gusto nimo siyang i-access ang iyang ah, ang nagpaluyo niya nga DOM, so diha ka moagi. So for example, sa swiper di ba slide man na siya. Pwede ka mo transfer sa slide 1, slide 2, slide 3, diri lang nga way sa swiper. So if ato siya iparan, wala pa din nato siya ma-access no. So ang buhaton din nato ani is ato pa na siyang i-access. Balik ta diri sa home, then ang sa activity 1 man na siya, need na to siya assign na og clickable nga
So ang purpose lang ani is para ini-click sa activity 1 swiper slide kay moadto siya sa kato nga page. Okay, so ato siya i-check. Then kabantay mo ang slide 1, slide 2, slide 3 kay dili siya ma-swipe. So ang reason ana is naka-declare ta dinhi sa swiper nga ang yang slides per view is 3. So meaning ana ang usa ka view sa slide is tulo ang mogawas. If gusto nimo duha ra, so duha ra mo kita. Pero if gusto nimo usa, sa ato nga case usa ra siya. So ma-swipe nimo siya. So kining slide 1, slide 2 nga content, ang mahitabo na sad ani, pwede na ka magbutang diri og any component. So pinaka-common ang mga banner, so image atong gamiton nga example. Mangita na kog image, banner example. Common kani siya nga features no sa uban nga mga application. So dapat ma-aware jud mo ani gyud sa siya pag-develop. Then diri sa ikaduha nga slide, aside na nato siya og image lain. So sa kana lang duha if mo siya i-check, ma-slide na nimo siya. So ato lang kumpletuhon. So kabantay mo wala siya na center kayo. Ato lang siya butangan og class. Then banner. Then pwede ta mag-declare diri og style sheet. Ang kanilang term nga scope guys, basin na ako ka-share ninyo sa purpose ani. Ang purpose sa scope is magbutang kag class diri sa diri ni nga file mo effect. Pero once i-remove na nimo siya, if naay banner nga class sa lain nga file diri sa card or sa home, maapektuhan na sila. So ato siyang i-scope para kini nga banner nga class diri ra mo effect sa bidin ani nga file. So ato siyang ilisan ang width atong i-100. Pwede po na to siya i-100 VW. Ang meaning din sa VW is view width. Put pasabot ana niya is ang viewable niya nga width. So put pasabot ana niya ang iyahang width sa screen mismo kwaon niya. For example is 375 inches ang iyahang pixels ang iyahang width. So mao na iyang i-adapt. Then ang height niya ato lang siyang so ang iyahang height ato lang butangan og 300 pixels para mapareha sila. So kabantay mo ang iyahang
nausab iyang texture. So usa dahil sa pamaagi ana pwede nimo siya i-modify ang object. So natay mga ah, properties sa CSS nga pwede mo ma-use. For example, object fit, pwede nimo siya i-contain, pwede mo siya i-cover. Sa ato lang i-cover. Then iyang position, object position, ato lang siyang i-center. Ako lang i-adjust iyang height kay batik siya tanawon. Okay. So kauban uban ng app na naay mga inana nga features. So ana ra siya pag-implement. Simple ra kayo ang iyang banner. So balik ta. So mao na siya ang inyong activity 1, ang pag-implement sa swiper. So simple jud gyud siya. Tigai lang ko sa GitHub ninyo kaya ko na siya iparanta sa local computer nako. Then proceed ta sa for loop. Baka na to siyang mas simple, no? So unsaon man na siya. Actually pwede nimo siya ma-implement dinhi. Ato lang siyang i-copy para makita ninyo ang difference. So swiper then loop. Ako lang siyang i-name as ingon ana. Pwede niyo siya i-follow ha. At least ma-aware mo unsay difference niya. Then if mo ta, then if imo siya i-access, so the same lang pud siya. So ari ta sa loop. Kung kabantay mo, ari sa dire nagbalik-balik iyang photo. Gibalik-balik ra ang kining swiper. Pwede ra na siya nga usa ka buok. Pero di siya ma-swipe. Natay pwedeng magamit nga looping nga method. So gitawag nato siya V4. So for example, since kuan man ni siya banner, ato siyang i-declare as banner. Then I, meaning anang I is index. Then in, unsaon na to siya, kung kapila na siya ibalik. For example, 6 times. Para mas clear na to siyang isudog. Then, kay naamgod siya lain component nga required attributes. Then, kining key, meaning ang key index na niya. So, di mo siya i-declare og balik. If muari ka sa nagbalik-balik na siya, kaunom, 6 times. Pero, di ta ganahan nga ang photo nagbalik-balik. Ang atong buhaton ana, mag-create ta og data diri. So, usap po ni sa purpose sa data. Kini siya. So, pwede ka mag-store diri og mga information. For example, banners. Then, ato lang siyang i-array. So for sure aware naman mo ana no naa sa iyong pag first year second year regarding sa array object kasi klase sa mga ah, variable type sa programming. So any programming language na aman na so kini siya to gigamit is array ni siya then kining sa babaw is object. So mangitag photo. For example kini siya. So instead nga imo siya i-copy din ha
diri na lang ta magbutang. Example gini ato ibalik. Then kini siya ato lang sang ibalik siya. Then itatag additional image. Okay, so na natay mga image ang gagamiton. Ang button na to is ato na siyang ipuli diri sa 6. Then banner. If ato siya iparan, so na siya. Ang mga photo nga atong gi-declare diri mao siya ang giloop. Giloop niya dinhi. So inana ka simple ang iyahang concept. So sa kana siya nga butang, mao na ni siya ang loop ninyong activity. So simple na jud kayo siya. Pwede na mo mag-copy paste. Ako lang i-remove ang footer kay actually wala man siya gamit jud. So wala na siya. So mo na siya ang activity 2. Then if mo check ka diri sa home, wala pa na nato siya na address sa iyang location. So ato lang i-update para if mo balik ta sa home, ayaw di mo pag-create og bag-ong repository ha. Ang daan nyo nga repository mo rin gamiton. If ato siya i-click, so mugo na siya diri. So naka-loop na ni siya. Then kini usa is manual HTML siya. So karon arita sa medyo tricky siya nga part. Dito siya local storage unsaon siya pag-save og data. Para di ko magsige og code na ako lang siyang i-copy. So local storage. Then ako lang i-remove ang unnecessary nga mga data. Kini wala na siya, di na siya need na. Kini sad. Ang swiper declaration wala na sad ni. Then ato siya ilisan og local storage. Then the same thing yapon. Ato na siyang ibuhatan og route. Then next ito arito sa home. Ato siyang i-address. Okay, so if click na itong activity tree, so na tayo screen para sa local storage. So karon nung saan siya pag-implement. If mo adto ka sa ah, capacitor GS, ang capacitor GS dahil guys is partner niya siya sa Ionic framework. Ang main purpose ani is para maka-access ka sa ah, device nga actual component or hardware component. So for example ana, gusto nimo i-access ang camera. Ang mga next activity din nato is regarding nani unsaon pag-access ang camera, unsaon pag-open og browser, unsaon pag-read og scanner. So exciting ang mga next atong activity. So if moari ka sa preference,
So mao ni siya ang atong gamiton. If moay ka sa documentation niya, ningon siya diri nga the preferences API provide a simple key value persistence store for lightweight data. So ato siyang i-install gamit ni. So once gani mag-successful na siya, pwede na ta mag-use ana. Okay. So ara siya problem na-install na siya. If mo ka sa documentation niya, niingon siya dinhi nga if mag-use ka, i-import niya po nimo ang preferences. Ako na lang ipang-close ang uban kay samok na kayo. Then man siya ang way sa pag-save sa data sa local storage. So simple na kayo siya. Na siya key which is ang name, then na siya value. So medyo confusing na siya if wala pang may idea. So mulahos ko sa implementation para ma-realize ninyo unsa ang iyang main purpose jud. So arita sa coding na. So mag-create ko og method, then uh, ang function niya is save. Pero wa ta kabalo sa atong i-save dere. Magbutang lang ko og button. Ako lang siya butangan og dev nga ay padding para di pati yung space. Then input. Ang buhaton din nato ani is na siya invalid tag. Wait. Okay. Kuwang og V. Ang button din natin guys is pwede ta mo gamit og bootstrap. For, for example, ako pakita ninyo. So ang Ionic framework lang is na siya yung mga built-in form which is ako personally di ko kauyon. Mas nindot og UI ang bootstrap. If mag-search ta sa forms, so na yung mga example na sa form din eh. Pwede na to siya i-copy paste. For example, kini siya. So na siya input field. Ato lang i-remove ang mga unnecessary. Key name. Then ang iyang value. Then magputang tag button nga save. Save storage. So na siya form. If tan-aw nimo diri sa iyahang source code, niingon siya diri nga need siya og key, need pa siya og value. So atong buhaton ani is ingon ani siya. Magbutang tag form nga variable. Then butangan nato siya og key sad. Butangan sa nato siya og value. Need na nato siya para makuha nato ang
value ani nga input field. So v model, nakasugat na mo ana sa web kaya nagapit mi tag view. V model, then value, then ato lang siyang i-assign diri this.form.k, then diri pud ang value. Then kining function nga save dili pa na siya working kay wala pa man nato siya ma-assign diri. If imo siya i-click, dapat mo execute na siya. Kuwang og T. So na siya warning label form element. Okay. Actually ang reason na is gidelete na ko ang ID pero na siya ay 4. So nag-mismatch siya. So nawala na siyang warning. Pero actually minor na to siya. So ang bato na to ani, for example, ang atuang is ang name sa data is uh, first name, then Lepreso. If ato siya i-save, then if ato siya i-check diri, na ay naka-save diri nga capacitor storage that first name Lepreso, di ba? Na siya yun ana. Then button to lang if imo siya ilisan, edited. Iya po na i-update automatically. So inana iyang concept. Then for example, pailisan nimo siya og name, butang sa ka og age. So 30. So mag-create po siya og storage bago. So inana siya. Basin din nyo maklaro, no? So for example, mag-add ta og ang data is birthday. So Feb 17, 1994. Dala siya, na-save na siya. So inana ra siya ka simple. So karon if tan-aw nimo ang documentation niya, na siya way sa dali sa mhm. So na siya way po sa get unsaon siya pagkuha. So for example, if ay mga tong buhaton if kini nga record ato siyang kuhaon sad kay nag-save raman ta ato siyang kuhaon napoy way ana. So for example, magbutang ko og bagong button diri, then get data. So nadubli siya, no? So ang button sa nato is await, then preferences, then get. So ang may tabo sa ana siya, mag-need po siya og key. So this that form that key. Then sa karon ato siya i-assign sa data. Then para makita ninyo ang iyahang value, ato siya i-assign that form that value equals
data dot value sad. Wait, aton siya i-check ha. Ako sa i-explain ninyo. Ang diri di ay sa iyang warning ningon siya nga type string or null. Ang meaning anang mo siya gabarog, so null na siya. Um or so string or null is not assignable to type string. So meaning kini siya is mong value string magud siya. Then possible nga ang value ani is null. So di siya pwede i-assign. So ato siya i-check if ang data that value is true, i-assign niya. Pero once gani dili siya true, wala siya i-assign. So mawa na siya ang warning. So kabantay mo if ako ra siyang data that value the same ani. Ang if good is automatic na siya no. Once gani na siya value or dili siya empty, dili siya null, automatically true na siya. So if mo arita, then ilista na to siya og age, then get data. So mogawas na sa data. Ako lang butangan og MT3, meaning ana is margin top. Then is ilista nimo siya og birthday, then get data. So nakuha pud mo siya. So inana ang atong activity 3, simple na kayo siya. So usa ni sa mga importanteng butang no ninyong mabawan once gani mag-study mo og mobile development. So mao na siya ang ang activity 1 and activity 3. So if actually makaya ra man ninyo siya one day if trabaho lang jud ninyo. Then sa next nga meeting mag-send ko sa activity 4 to 6. Then ang ubang activity na to is mag-include na siya sa wait. Ang atuwa dayong next nga mga activities mo include na ang paggamit sa browser, camera, then unsaon pag-access ang geolocation, unsaon siya pag-access sa file system. Then dili na ta diri sa browser. Ang next natong activities magbuhat na jud ta og APK nga ma-install ninyo sa inyong app. So nindot na siya nga topic din ha. Dili mas gani makasuway nimo ana. So for sure ganahan mo sa aning uh, idea. Then basin maka-interest mo sa mobile development. So that's it. Uh, Mo-update ra ko ninyo kung nasaan ni siya pangayoon na ako. Okay, so i-work lang ninyo. Then thank you.